Banner stories po ng ating pahayagan ngayong umaga ay tungkol po dito sa 20 pesos per kilo na bigas na mabibili sa ilang piling lugar daw po sa Visayas. So, matanong po namin kayo dito sa punto por punto dito sa mga pinupukol dito sa balitang ito. Unang-una, politically motivated yan. Ang timing, tingnan mo naman, 3 weeks before the elections. Bakit sa ilang piling lugar lang sa Visayas? Bakit hindi diba nagugutom ng mga taga Luzon at taga Mindanao? Is this a good thing or a bad thing? Sir Leonardo. Opo, very timely yung issue na yan kasi sa ngayon kasi nagmi-meeting po kami sa aming grupo, Federation of Free Farmers, FFF, at yung aming magsasaka party list. So nakabuo na po kami ng posisyon tungkol dito. Number one po, wini-welcome naman po namin itong pahayag na magkakaroon po on a trial basis in the Visayas yung pagbibenta po ng bigas mula sa National Food Authority at 20 pesos per kilo sa ating pong mga nangangailangan na mga kababayan. So any help the government can extend to them by way of more affordable price, to us, that's a very good intervention by the government. At the same time po, ang malaking question mark din sa amin ay for how long can the government sustain this kind? Kasi malaki po yung kakailanganin pondo o subsidy mula sa gobyerno para makover po yung pagbibigay po ng 20. Ang rough calculation po namin, the government will spend between 37 pesos to 45 pesos per kilo of rice. Opo, na ibibenta at 20 pesos sa mga pili pong taga Visayas. The reason why I say for 37 to 45, kasi doon na lang po sa raw material cost. Kasi po yung palay ng NFA na ginigiling into bigas. You need to produce 1 kilo ng bigas, kailangan gigilingin po ng NFA yung 1.6 o 1.7 kilos po ng palay. And since the NFA buys the palay at 23 or 24 pesos per kilo, yung pong 1.7 kilos na gagawing bigas, that alone is already gonna cost mga 37 pesos. Wala pa po doon yung mga carrying cost po ng NFA. Siyempre, may dadalhin, ibobodega po nila. May tao silang sinisweldohan, may tracking, etc. May milling fee. So all of that, ang costing po niyan namin mga 45 pesos per kilo. So in other words, mas malaki pa yung magiging subsidy ng gobyerno kaysa yung halaga mismo ng bigas. 25 pesos ang pinaka-subsidy, 25 pesos per kilo. Per kilo. Yes, pero for every kilo na ibibenta. So, kaya bang i-sustain yung ganyang kalaking budgetary requirement ng ating pong pamahalaan? Sige po. Correct me if I'm wrong. Kasi parang ako, I was under the impression na yung ibebenta po sa 20 kilos, yun existing na po sa mga warehouse. Kasi sinasabi nga po nila, lalo na sa Iloilo, napakarami, no? They tried to sell it, ang NFA tried to sell it sa mga local government units, sa mga LGU at 33. Pinayagan na nga sila na pumatong ng 2 piso kada kilo. Pero parang iilan lang pong mga LGU ang who took advantage of this offer. So, kasi base po sa kino-compute ninyo, ito po ay bagong bili na palay po ng NFA. So, yung sa existing po ngayon na nasa bodega, na nasa ngayon, nasa 380,000 metric tons, yun ang pagkaintindi ko po, ang i-dispose. Nagiling na po yan, pero still nga, kung i-input mo itong mga costas na sinabi ninyo, lugi po talaga pa rin ang gobyerno. Tama ho ba yung aking analysis na yung sa existing lang, siguro hanggat maubos, yung nasa mga warehouse? Opo, tama po yun. In fact, ito po yung mga nabili na palay ng NFA last year pa. Okay. Mas mahal pa yung bili ng NFA last year eh. Na palay. Ngayon, habang tumatagal yan sa bodega ng NFA, siyempre lumuluma yan. Yung ibang palay dyan, hindi na maganda yung itsura, maaring
hindi na masarap kainin. Hala. So, the sooner the NFA can unload these old stocks, the better. At the same time, pag nakapag-unload sila, nakapag-decongest ang bodega, they can buy more palay na bagong ani ng farmers. Ganun po. So I think that's the most immediate reason kung bakit hindi kasi nagtagumpay yung benta po ng bigas. Wala at sa mga LGU. Sa LGU. So ito naisip nila, imbis na 33, ibebenta ng 20. Let's get together Sunday 25